At sa puntong ito ay humingi po tayo ng update tungkol pa rin sa Bagyong Uwan at sa atin ni Ice Martinez na live mula sa Pag-asa. Ice. Ayan, konting update muli dun sa pagdaan ni Typhoon Uwan kagabi sa mga ating mga viewers na kakasubaybay lang sa mga oras na ito. Tumama nga ang sentro, ang eyewall nito kagabi bandang 9:10 p.m. sa Dinalungan, Aurora. Kung nasisilip natin yung ating radar satellite kagabi, the moment na tumama sa kalupaan yung eyewall nito ay nag-shrink o lumiit yung mata. Halos nabasag ito. Yan yung moment na nag-downgrade ito bilang typhoon mula sa pagiging super typhoon. Tuloy-tuloy naman yan binaybay ang northern section ng Luzon. Base sa ating forecast kagabi, itong cone of probability natin, kabilang dyan ay yung Nueva Vizcaya, northern section ng Nueva Ecija, northern section ng Pangasinan, lalo na yung Benguet o province of Benguet, at lumabas siya sa La Union kaninang umaga, madaling araw. Sa mga oras nga na ito, posibleng binabaybay na nito ang West Philippine Sea, pero sa huling tala ng Pag-asa bandang 5 o'clock ay nasa coastal areas na yan ng Bangar, La Union. May taglay pa rin itong hangin, malakas pa rin yan, typhoon ito, nasa 150 kilometers per hour at may pabugso na 230 kilometers per hour. Pero dahil nga ang radius nito ay nasa malawak na 780 kilometers in radius, hagi pa rin ng outer rain bands o mga pag-ulan ng bit-bit nitong typhoon ang northern at central Luzon. Kaya sa mga oras na ito, makakausap po natin ang ating weather specialist na si Sir Munir Baldomero. Sir Munir, maaari niyo po bang talakayin anong areas kagabi habang dumadaan itong Typhoon Uwan sa landmass ng northern Luzon na binugbog ng mga pag-ulan, at ano yung magiging lagay ng panahon naman natin in the coming hours and tomorrow? Yes po. So, kagabi po is habang tumatawid po itong si Bagyong Uwan sa kalupaan ng Luzon, so yung mga areas po na malapit po sa sentro ng ating bagyo ay itong Aurora, itong Quirino, itong Nueva Vizcaya, itong Benguet at La Union. Yan po yung mga areas po na medyo malapit po sa sentro ng bagyo na nakaranas po ng malalakas na pag-ulan. Then as of 5 a.m. base po sa record ng Pag-asa, yung top 5 po na yung mga areas po na naka-record na malalakas na pag-ulan, particularly sa mga low-lying areas po, itong Tayabas, Quezon, na naka-record ng 136 millimeters na pag-ulan as of 5. Then we have Alabat, Quezon na 126 millimeters. Then we have Dagupan, 124 millimeters. Then Baler, 120 millimeters at Muñoz, 118 millimeters. Pero sa mga areas po na matataas po o yung mga may mga terrain o may mga malapit po sa bundok, yun po yung ang nakaranas po ng mga malalakas na pag-ulan, since iba po yung nare-receive ng ulan ng mga areas po na nasa bundok kaysa po sa mga low-lying areas. So sa Tanay po, naka-record po tayo ng 224 millimeters, sa Bataan 154 millimeters, at dito sa may Baguio City 139 millimeters. Pero base po sa record po ng Pampanga River Basin, ang Gabaldon, Nueva Ecija ay naka-record ng 205 millimeters as of 5 a.m. Yung Sapang Buho, Nueva Ecija 137 millimeters, Mayapyap, Nueva Ecija 109 millimeters, Palali, Nueva Ecija 107 millimeters, at Peñaranda, Nueva Ecija 103 millimeters. Para po sa masusunod na mga oras, yung magiging lagay ng ating panahon, ang majority po ng probinsya sa Luzon ay makakaranas pa rin po ng stormy to rain with gusty winds na condition, while ang Mimaropa, ang Bicol Region, pati ang Western Visayas ay makakaranas na po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms, while ang natitirang bahagi po ng Visayas at Mindanao ay makakaranas na po ng generally good improving weather. Pero base po sa current na weather forecast, possible pa rin po yung mga isolated rain showers or thunderstorms. Sir, pag sinabi nating 100 to 200 millimeter amount of rainfall, ilang oras po naranasan nito ang mga lalawigan na nabanggit nyo kanina? Ito ba sa loob ng 1 oras or sa loob ng 5 oras lamang? Sa base po sa record ng Pag-asa, so hindi ito na-concentrate lang sa 1 oras or 2 oras. Ito po ay kabuuan nung base po sa huling gathering ng data nila as of 5 a.m. kahapon hanggang 5 a.m. ngayong umaga.
So yung amount na yon, yan yung 24-hour Hours. period Yes. na actual rainfall simula pa kahapon ng umaga hanggang ngayong umaga. At nitong nakalipas nga na Saturday evening, inulan na nga rin ang malaking bahagi ng Bicol region, lalo na yung parte ng Catanduanes. Maaari niyo po bang mabanggit muli yung probinsya kaninang kagabi nakaranas nga ng more than 200 millimeter amount of rainfall? Yes po. So base po sa record ng Pampanga River Basin, Gabaldon, Nueva Ecija, naka-record po ng 205 millimeters na pag-ulan within 24 hours. Then we have Tanay, Rizal, 224 millimeters as of 5 a.m. na record. So far, yun lang pong dalawang areas po ang naka-record ng more than 200 millimeters. Alright, sir. And then for tomorrow, ano pong expected weather natin? Nabanggit kanina ng ating previous forecaster, better weather, mostly cloudy skies na po ba Yes for po. tomorrow? So sa malaking bahagi po ng Luzon, expect po natin since papalayo na po itong si Bagyong Uwan, ay maaari na pong makaranas ng mostly cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm, while ang majority po ng Visayas pati Mindanao, improving weather na po tayo. So makakaranas na po tayo ng good weather, pero yun nga, asahan lang po yung mga isolated rain showers or thunderstorms sa bandang hapon or gabi. So, yan yung ulat natin tungkol sa pag-ulan. Sa mga oras naman na ito, nakataas pa rin ang signal number 4 sa western section ng Nueva Vizcaya, southwestern section ng Kalinga, western portion ng Mountain Province, southern portion ng Abra, western section ng Ifugao, malaking bahagi ng Benguet, central and southern section ng Ilocos Sur, malaking parte ng La Union na Pangasinan, at ang mga hilagang bahagi ng Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Habang sa nalalabing bahagi naman ng Cordillera Region at Ilocos Region, naka-signal number 3, at ilang parte rin ng Cagayan Valley Region ay nakababa na sa signal number 2, habang southern section naman ng Calabarzon at northern section ng Oriental Mindoro naka-signal number 2 din. Maging dito rin sa Metro Manila, nakataas pa rin sa signal number 2, at signal number 1 naman sa lalalabing bahagi ng northern section ng Visayas, Bicol Region at maging ang Palawan. Ulitin lang natin, itong si Typhoon Uwan ay lalabas na nga ng West Philippine Sea this morning, at bukas ng umaga ay nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Magre-recurve ito, babalik ito ng PAR patungong Taiwan na nasa loob ng PAR, kaya posibleng makaranas muli ng malakas na hangin dito na lamang sa northern or extreme northern Luzon, kabilang dyan ng Batanes at Babuyan Island. Yan muna ang pinakuli mula rito sa Pag-asa Headquarters, kasama ng ating weather specialist na si Sir Munir Baldomero. Ako po si Ice Martinez ng PTV para sa Integrated State Media. Maraming salamat, Ice Martinez.